Magsisimula na ang laban sa gitna ni Luffy, ni Loki, ng Straw Hat Crew at ng New Giant Warrior Pirates kontra kay Imu sa mga Holy Knights at sa mga Domi Reverse na mga Giant Devils. At ang binabalak na plano nitong si Zoro kung paano nila mababaliktad ang sitwasyon, kung paano nila tatalunin ng mga Nightmares ang mga Devil Giants at ang mga Holy Knights. The same goes naman para dito kay Imu na nakasapi sa katawan ni Gunko at ng iba pang mga Holy Knights. Hindi din sila mag-hold back at magpapatuloy sila sa pagsakop ng buong Elbaf. Dito din natin makikita guys kung paano i-reveal at sasabihin nitong si Elder Harul sa iba pang mga higante ang katotohanan. Which means the possibility na pwede talagang i-acknowledge at kilalanin ng Elbaf Kingdom itong si Loki bilang ang kanilang hari ay pwedeng mangyari. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler ng One Piece Chapter 1172. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay This is the Elbaf that I love, na para bang ito ay ang isa sa mga statements na pwedeng banggitin ng isa sa mga higante na significant sa kwento. Cover page naman guys, sinunod ni Oda ang isa sa mga cover page request at ngayon ay makikita natin sa cover page itong si Mr. 2. Walang iba kung hindi si Bon Clay kasama ang kanyang mga gansa, ang kanyang mga swans. Pero mag-proceed na tayo guys sa pinaka-context ng chapter na ito. First page ng chapter na ito ay makikita daw natin ang para bang isang mapa. Isang map na nagre-reveal ng location ng bawat karakter, hindi lang ng Straw Hat, hindi lang ng mga Giants, kung hindi mismong maging ng mga Holy Knights at nitong si Gunko. By this way, mas madali nating matitingnan kung ano talagang kalagayan sa Elbaf Kingdom. Naipakita na ito before but since napakarami nang nangyari, nagbago ang mga locations nila. Tulad din guys sa Egghead Island Arc, nangyari din ito para mas maintindihan ng mga viewers kung anong goal ng bawat karakter. At alam nyo din naman guys na nang ipakita ang mapa na yon sa Egghead Island Arc, doon na nagsimula ang napakatinding bakbakan. Which means right after this, talagang maglalaban-laban na sila. Dito din guys ay inamin na ni Elder Harul ang katotohanan. Tulad ng nakita natin sa previous chapters kung paano inamin ni Loki sa Straw Hat Crew, sa New Giant Warrior Pirates at dito kay Gaban kung anong tunay na nangyari, inamin na din yun ngayon ni Harul. Possibly dahil alam niya na possible na pwedeng mapatay siya ng mga reverse ng mga Giants. Meaning, kung mamamatay siya, posible na wala nang magre-reveal ng tunay na nangyari. Kaya ngayon na nasa bingit na siya ng kamatayan, inamin niya na yon sa lahat ng Giants. Rason kung bakit na-guilty silang lahat dahil sa ginagawa nilang pang-aalipusta kay Loki. Dahil wala naman itong kasalanan at ginawa niya lang ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, ikino-consider na nila ang world government bilang ang kanilang tunay na kalaban. Which means after this arc talaga, kakampi na talaga ang Elbaf sa mga kakalaban sa world government. Dahil in this very chapter ay nagdeklara ng war itong si Elder Harul kontra sa world government. Officially, nag-declare sila ng gera kontra sa world government guys. At walang tumanggi na kahit na isang giant. Lahat sila nag-agree kay Harul. On the other hand naman, ang mga Holy Knights na nakita natin previously na hindi naman talaga matapatan ng mga Giants, napaka-OP nila kumpara sa mga higanteng ito na wala namang kahit na anong overpowered na abilities except sa kanilang size at sa kanilang raw strength. Kahit na ganon, hindi nagpapabaya ang mga Holy Knights. At ayon din sa chapter spoiler na ito, nagpe-prepare pa sila sa mas malakas na kalaban. Dahil aware nga sila na nandito si Loki, nandito si Gaban, at nandito din ang Straw Hat Pirates. At alam din natin guys na since nandito na nga itong si Gunko or itong si Imu, tulad ng ginawa nitong si Gaban kay Summers, nakakapag-regenerate ito guys. Meaning kahit tamaan nila ito ng Conqueror's haki-coated na mga attacks, hindi nila ito basta-basta mapipigilan dahil nandito mismo ang source ng kanilang energy. As for the other Straw Hat members naman na itong si Jinbei, si Nami, si Robin at itong si Usopp, nakita naman natin bago mangyari ang flashback na na-capture silang lahat ni Gunko. Pinuluputan sila ng arrows nito at hindi sila makagalaw. Rason kung bakit even up to this point, hindi talaga sila makapalag. Oo, nakaka-disappoint man bilang isang member ng Yonko Crew, pero ganito talaga. Malalakas ang katapat nila ngayon. Pero napansin nila na nawawala si Brook.
Ayon kay Jinbei, napansin daw niya na para bang nagkaroon ng enlightenment si Brook. May na-realize ito na hindi niya sinabi at bigla na lamang siyang naglaho. Now context, para sa mga nanonood ngayon na hindi nakasubaybay sa ating chapter reviews, meron itong koneksyon kay Gunko guys. Hindi man ito na state specifically and directly, nagkaroon ng isang panel na kung saan medyo naguluhan itong si Gunko na para bang naalala niya ang itsura ng isang individual na malapit sa kanya nang ma-meet niya itong si Brook. Meron tayong nakitang clues and hints doon tulad na lamang ng pagtawag ng batang bersyon or ng batang Gunko sa isang figure, sa isang silhouette na kamukang-kamukha ni Brook ng father. At ang pagbanggit ng taong ito na kamukang-kamukha ng figure ni Brook na gusto daw niyang maging isang pirate. Na kung titingnan natin guys, makukuha niyo na agad kung anong ibig sabihin nito. But surely we cannot pinpoint just yet dahil kilala natin si Oda. Masyadong magulong ginagawa niyang mga plot twist. But proceed tayo sa ating spoilers. Now proceeding sa final parts ng chapter na ito, nabanggit ni Hyru din dahil kasama nga niyang ibang mga members ng Straw Hat Crew na itong si Chopper, si Sanji at maging itong si Scopper Gaban na hindi sila pwedeng pumagitna sa horde ng mga Devil Giants. Dahil kapag nangyari yun, for sure hindi sila makakasurvive. Napakalalaki nito guys, napaka-OP. Kapag pinagkumpulan sila nun, kahit malakas pa sila, mahihirapan talaga sila. Hindi lang yon ang masama pa nga dito guys, mataas din ang tsansa na baka kapag na-capture daw sila, magamitan din sila ng Domi Reverse spell at baka maging devils din sila. Which will mean once na mangyari yon, wala nang tutulong sa Elbaf. It will be the downfall of the Elbaf Kingdom. Kaya hindi talaga yun pwedeng mangyari. Pero dito na magka-clutch itong si Zoro. Bigla siyang sumingit dito at nakakasurpresa man, hindi man natin ina-expect pero may plano daw itong si Zoro. May naisip siyang strategy para makasurvive sila habang pinipigilan ng horde of Devil Giants ang mga higante na ginamitan na ng Domi Reverse while at the same time mara-reach nila ang mga kalaban, ang mga Holy Knights. Kung ano man ang planong ito, hindi niya na-state dito sa spoilers pero most likely sa full chapter review, mababanggit niya yun for sure. Pero I think, hindi man ako sigurado, chances are, ang dalawang leader na si Dory at si Brogy ay haharapin ng kaliwa at kanang kamay ni Luffy na si Sanji at si Zoro, paving way for the others para makalusot at malampasan nila ang ibang mga giants na nagamitan ng Domi Reverse ng ligtas. Or so that's what you might think as well, pero I think mas malalim na strategiya to guys. Mas matinding planong nasa isip ni Zoro dahil mas delikadong sitwasyon at napaka-complex talaga ng kailangan nilang gawin para manalo. However, this is where the chapter spoiler ends, but wag kayong mag-alala guys dahil by this Friday, maire-release din naman natin agad ang ating full chapter review. Mas malinaw, confirmed ang bawat detalye at makikita nyo ang bawat panel na pinag-uusapan natin sa spoiler na ito. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.